kasi yung isip ko paminsan-minsan, kuya. Hindi mo maintindihan yung isip mo? Bakit nawawala isip mo? Saan napunta? Hindi ko alam, sir. Ngayon may asawa ka. Wala na po, sir. Kasi nag-anal na po kami. Ay, nag-anal na kayo. Gaano mo na siya katagal na inaalaga? Simula nung namatay po si Lola. Bakit kailangan alagaan? Ano bang nangyari sa kanya? Nung po siya ata, nung pagkapanganak po ata, nabilat po siya. Nung kinasal na po siya, tapos nung tumakbo po siya. Minsan po naiisip ko po, gusto ko na lang umalis dito. Pero naiisip ko po si tita ko po. Ganda ng cellphone mo, alagayan na. Patingin, alagayan ang cellphone mo. Oy, ito ba yung binigay kong... Oo. Ayos ah. O, tara, samahan mo ko. Magandang hapon po sa lahat, mga kababayan. Saan ang bahay nila? Ay, hindi na po. Ayan, yan ang tutulungan natin. Ano pa nangyari sa kanya? Ha? Pasok ka doon, oh. Sa ito yung idol natin sa Pangasinan. Idol Daddy Frankie. Ay, siya yung pare. Opo. Daddy, Alam po yan dito sa San Carlos. hindi po. Taga Maynila yan. Taga Maynila. O, papasukin mo. Pasok ka dito. Halika. Pasok ka doon. Ha? Samahan mo ko't kausapin natin. Kaibigan mo pala to eh. Puka. So yung upon mo. Dito. Oo, Sa dito. kanina, kuya. Dito na. Dito. Dito. Tumutong sa mga dito. Tanungin mo pangalan mo ko eh. Anong pangalan mo? Janet, kuya. Jani. Kalugay. Interviewin mo ah. Kalugay ngayon. Ay, Kalugay. Jani. Tanungin mo ano nangyari sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Nawawala kasi yung isip ko paminsan-minsan, kuya. Hindi ko maintindihan yung isip ko. Hindi mo maintindihan yung isip mo? Ilang taon ka na po, Ate Janet? 36 na po. 36 na. Bakit nawawala isip mo? Saan napunta? Hindi ko alam, sir. Bakit mo naman nasabi na nawawala ang isip mo? Lagi kasi po akong dumadalo sa dasal. Minsan sumasagot din ako ng yung padasal ng mga tao. Ah, umaaten ka sa mga dasal-dasal. Tapos, ano nangyari? Yun, nawawala na yung isip ko. Kailan pa nawala yung isip mo? Ewan ko nung dalaga pa ako. So, ilang taon ka na ngayon? 36. 36. So, nung dalaga ka na nawala yung isip mo, ilang taon ka nun? Naalala mo pa? 19 po. Ah, so nagkaroon ka ng problema nung 19 years old ka. Ngayon may asawa ka. Wala na po, sir. Kasi nag-annulment na po kami. Ay, nag-anal na kayo. Sino nag-anal? Ikaw o siya? Yung biyanan ko po ang nagpaanal. Pinaanal kayo ng biyanan mo. Ay, bakit yung biyanan mong magpaanal? Kasi mag-aaral daw yung anak nila eh. Pumayag ka naman. Oo, sabi ko, bumalik ka muna sa nanay mo. Sabi ko, kasi Bakit mo pinabalik? sabi ng nanay mo, mag-annulment muna daw tayo. Di bumalik ka sa nanay mo muna. Sabi ko, Ba't ka pumayag? yun ang gusto ng biyanan ko. Ah, biyanan lagi talaga ang problema, ano? No? Anong sinabi mo sa biyanan mo nung pinaanal niya kayo? Nagpasalamat lang po ako, sir. Ah, nagpasalamat ka pa rin. So, ibig sabihin, kagustuhan mo rin na maanal. Ano ba ibig sabihin ng anal? Yung maghiwalay, sir. Maghiwalay. Okay. May anak naman kayo. Mayroong pinag-aaral ng katulangan. Biyanan ko. Ah, pinag-aaral ng biyanan. Ilan na anak nyo? Isa lang, sir. Ilan taon na anak mo? Hindi ko alam kay biyanan ko, sir. Nandun sa kanila. Oo. Pinapakuha nila. Sabi ko, bumalik ka na dun sa bahay. Pinag-aaral ako ni Nanay Bilin, sabi niya. Ah, okay. Ano pangalan ng anak mo? Marbia, sir. Okay. But at least alam mo pa yung pangalan ng anak mo.
Nagkikita pa kayo ng asawa mo? Hindi na, sir. Ay, bakit? Nasa biyanan ko na ho siya. Nasabihan na. Hindi ba pumapasyal dito? So, saan ka nakatira? Ito bahay nyo? Ito pa, sir. Bahay ng kapatid ko lang yan. Ay, kapatid mo yan. Ito yung pinagawa nila. Ito pinagawa nila sa na bahay mo. Sino kasama mo nakatira dyan? Yung kapatid kong lalaki, kaso may trabaho na siya, sir. So, mag-isa ka lang dyan. Saan ka nahiga dyan? Diyan sa, higaan. Dito sa side. Asa sa simento yan. Di malamig. Ba magkasakit kaya pag sa simento ka higa? Ha? Kumain ka na? Oo, sir. Anong ulam mo kanina? Ang palaya, naglaga po ako ng palaya. Ah, nilagang ampalaya ulam mo. Oo, ayun Tapos? po, unan, sir. Bukod sa ampalaya, ano pa? Ano, sir, yun Yeah. lang. Yun lang. Nilagyan ko lang ng asin. Ha? Nilagyan ko lang ng asin. Ay, ngayong gabi, anong ulam mo ulit? Wala, sir. Wala. Wala pa akong bigas, sir. Wala ka rin bigas. Wala kang trabaho? Wala, sir. Hindi ka nagtatrabaho. Hindi. Buti hindi ka... Dati nung dalaga ko, nagtrabaho ako. Kaso nung sabi nila, may mag-aasawa sa'yo, sabi ng nanay ko. O di, magbabakasyon ako dyan, sabi ko. Oh. O tapos pag nag-asawa ka, gusto nila pabalikin ako ng amo ko. Sabi ko, hindi na, ate, sabi ko, kasi mag-aasawa na ako doon sa Pangasinan. Sabi ng nanay ko, sabi ko, kaya hindi na ako babalik dito, sabi ko. Mm-mm. So, nung nag-asawa ka, hindi ka na bumalik sa trabaho mo? Ah, okay lang, thank you. Pero ngayon, gusto mo pa mag-asawa? Hindi ko po alam, wala po si nanay dito. Ah, pero pag nandito ang nanay mo, gusto mo mag-asawa? Sila po ang tatanungin nila. Hindi Ikaw ang tatanungin kasi ikaw ang makikisama, hindi yung nanay. Kasi pag ang nanay ang tatanungin sa pag-aasawa, sa ending, magiging problema ang biyanan. No? Kaya para hindi problema ang biyanan, ang magde-decide ikaw at saka yung mapapangasawa mo. Si nanay ho ang kakausapin nila dito. Ah, si nanay mo ang magde-decide. Ikaw hindi pwede. Siguro, sir, hindi kasi magtatrabaho pa ako. Ano bang talent mo? Pag magtatrabaho ka, saan ka magtatrabaho? Anong trabaho? Sa satellite, sir. Ha? Satellite. Satellite. Anong satellite? Sa sa mga EBS-7, gano'n. Channel 3, gano'n. Anong trabaho mo doon? Wala, sir, mag-ID lang ako doon siguro. Mag-a-ID ka lang. Tagabigay ka ng ID? Hindi ho, mag-ano lang ako ng mga ID doon siguro, sir. Masayain si ate, ano? Minsan-minsan lang po. Marunong ka na kumanta. Bayang Magili lang, sir. Ay, Bayang Magili. Okay, bukod sa Bayang Magili, baka yung love song. Hindi ko na alam yan, sir. No. Anong salita dito? Ilocano? Pangasinan, sir. Pangasinan. Ayusin mo buhay mo. Huwag kang magpapatalo sa problema. Huwag mong iwala yung isip mo. Bakit sabi mo wala kayong bigas? Wala akong trabaho. Ewan ko kay Juju. Siyang may trabaho ngayon. Sino si? Kasama ko, sir. Sino ba yan? Lia Juya. Lea Joy. Kasama mo siya rito? Ano mo siya? Anak? Kapatid? Ano? Sino ba? Ay, asawa ni Buyit. Asawa ni Boyet yan. Kaano-ano mo naman si Boyet? Wala. Sinabi lang sa akin, asawa daw niya. Sabi ko, kilala ko yun si Buyet. Sabi ko, pero- nakita ko na yun sa Laguna. Sabi Pero si Lea Joy, kilala mo? Pwede ba natin paupuin si Lea Joy dyan? Bahala siya, sir, kung gusto niya makisalupilo sa akin. Pwede ba makasalubilo si Lea Joy sa'yo? Ewan ko siya. Ewan ko. Oy, Lea Joy, balita ko ikaw nag-aalaga kay ate. Gaano mo na siya katagal na inaalagaan?
Simula nung ano po, nung namatay po si lola ko. Bakit kailangan alagaan? Ano bang nangyari sa kanya? Ano po siya ata, nung pagkapanganak po ata, nabilat po siya. Tapos, nung kinasal na po siya ata, buti po nakapagpirma pa po siya. Tapos, nung tumakbo po siya, doon na po nag-umpisa. Paanong nalito ako, ate? Ibig sabihin, nauna pa siya manganak bago ikasal. Opo. Nanganak siya, and then, bago siya manganak, na-schedule na yung kasal. Opo. So, after niyang pumirma, paano? Ikwento mo nga nangyari. Yun daw po, yung nabinat daw po siya. Tapos, nung kinasal na po siya, doon na po siya natuluyan po na ganyan. Tapos, hindi na sila nagsama ng asawa niya? Opo. Hindi siya pinagamot? Hindi po. Bakit? Si lola ko po kasi dati, sabi niya po, pag pinagamot po siya, syempre, mawawalay po siya kay lola ko. Baka po si lolo ko daw po, baka may tutulandakan to. Hmm. Tama lanting. Kaya Tetilan saan? ano po, yung patay. Parang, para po sisisihin, ganun po. Kaya, ganun po. Sinong magsisisi? Basta po ayaw po ni lola ko na ipagamot siya. Ba't ayaw ipagamot? Kawawa naman si ate. Kaya nga po kung gagaling po siya, mas may malaking katulungan ko po siya. Ano mo po ba siya? Tita ko po. Tita mo. So, yung lola mo, nanay niya. Opo. Yung nanay mo at siya magkapatid. Opo. Bakit ikaw nag-aalaga sa kanya? Ano po? Although po sana, responsibility po sana ni mama ko po siya. Siyempre, kapatid niya po yun. Kaso si mama ko po, sumama po siya sa ibang lalaki po. Kaya yun, iniwan po ni mama ko yung responsibility niya sa akin. Ay, ganun. Opo. Asan ay anak niya? Doon po sa papa niya. Nasa papa niya. Hindi siya pinupuntahan? Hindi na po. So, ibig sabihin, pinabayaan na talaga siya. Opo. Kahit minsan, hindi siya nadala sa pagamutan. Hindi po. Marami naman kasing ospital or pagamutan na libre. Kahit mga kapatid nyo or kamag-anak niya, walang napag-isip na dalhin. Ayaw po talaga ni lola ko po. Ayaw nila ipagamot. Opo. Pero ngayong wala na po si lola ko, gusto ko po siyang maipagamot po. Kasi bata pa po siya. Mm-mm. Marami pa Oo. po siya pwedeng gawin. Ate, gusto mong gumaling? Pag pinagamot po ako, sir. Pero alam mo naman kung ano yung nangyayari. Oo, sir. Ano ba yung nararamdaman mo talaga? Wala. Sir, dito lang ako sa iniganan na nanay ko. Tapos wala naman ako nararamdaman. Wala naman. Yung damit mo, oh. Wala ka na bang damit na bago? Bakit? Marami iniwan si nanay sa akin. Kaso natatako ko lang isuot. Baka makita nila ako. Sino makakita? Si nanay. Hindi ah. Pagpatay na, wala na pong alam yan. Nandoon na siya sa kaharian ng Panginoon. Hindi na po siya mangingialam dito sa mundong ibabaw. No? Kaya kung ano yung mga damit niyang nandyan, pwede mo na isuot. Naniniwala ka ba kay Papa Jesus? So nagdarasal ka? Magdasal ka parati, ha? Para gumaling ka. No? Paano ka magdasal? Pwede ba na ay marinig paano magdasal si ate? Sige nga. Ano yung amami wala ka man ang tao. Bindito mo po. Diretso, tuloy mo nga. Gusto kong marinig yung paano ka magdasal. Mami, nagalang sa nga mo ono really na dali mo manangat tao. Unong adtawan. Manangat tao. Abi Maria nak no kay grasya bendita kang bendito yung Ave Maria, no kay grasya, bendita say kataway, walad sika. Bendita kad biin namin, tan benditoy bungay. Jesus. Lagi kang magdarasal, ha? Huwag kang magsasawa magdasal, ha? Sabi mo, wala kayong bigas.
Gusto mong bigyan kita ng bigas? Masaya ka ba? Bigyan kita bigas? Bahala kayo, sir. Guys, pwede na pahingisan sa akong bigas. Bigyan natin si ate, no? Si ate naman, ate may asawa ka na. Wala pa po. Ah, wala pa. Ba't sabi niya may asawa ka na? Nag-aaral pa po ako. Ilang taong ka na ba? 20 po. Asan ang tatay mo? Wala na po, patay na po. Matagal. Ilang kayo magkakapatid? Ano po, bali 4 po kami. Pero hiwalay-hiwalay po. Asan yung mga kapatid mo? Yung isa po nasa San Juan po. Tapos yung isa nasa Laguna. Tapos yung isa po nasa Magtaking po. Nasa mga tarang? Magtaking. Ay, magtakin. Bakit hiwa-hiwalay? Ayun nga, yung bunso po namin, parang kapatid ko po siya sa nanay. Mm-hmm. Yun lang po. Tapos yung nasa Laguna po, siya yung nagbibigay ng sustento po para sa amin ni tita. Oh, bait ng kapatid mo. Buti nagsusustento siya. So, yun yung pangkabuhayan ninyo. Opo. Doon ko po kinukuha pati po pang budget po sa sa school po, ganun. Tapos Laban lang. tinitipid. Tinitipid. Tapos yung nanay mo, nasaan siya? Sabi niya po, nasa Pasay daw po siya, pero hindi ko po alam kung totoo. Mhm. Sa palagay mo, nasaan siya? Hindi ko po alam. Hindi kayo nakakausap? Hindi po, yung last po na nagkausap kami, nasa ano po siya. Nasa Pasay daw po siya. Ah, nasa Pasay. Opo. Kailan pa nangyari yun? Nung last year pa po, Ah, last year pa. Hindi siya nagsusuporta sa'yo? hindi po siya namibigay. Hindi mo siya tawagan, kausapin para mapag-aral ka. Sinabi ko na po yun, kaso wala po talaga. What do you mean wala? Hindi ko po alam. Ang dami niya pong yung palusot po. Ang dami alibay. Po, ang dami niya pong alibay. So, sa makatwid, pinapabayaan ka niya. Ano nararamdaman mo ngayon? Pinabayaan, iniwan ka ng nanay mo. Minsan po naiisip ko po, gusto ko na lang umalis dito. Pero naiisip ko po si tita ko po, kung alis po ako dito, kawawa naman po siya. Wala siyang kasama. Ilang taon ka na? 20 po. Kung sakaling aalis ka, saan ka naman magpupunta? Hindi ko po alam. Minsan naiisip ko po na sumama na lang or mag-asawa ganun po. Oo. Pero si tita ko nga po. Oh, Tapos ang hirap po din ng buhay ngayon. opo, tama yun. Opo. Huwag kang mag-aasawa. Anak, huwag kang mag-aasawa para takasan lang yung problema. Ha? Hindi solusyon yun. Ang pag-aasawa ay hindi biro-biro. Opo. Hindi yan kanin na pag isinubo mo ay napaso ka, pwede mong iluwa. Kung mag-aasawa ka para takasan mo lang yung problema, tingin ko kung ano yung kung ano yung problema mo ngayon, kung anong hirap na pinagdadaanan mo ngayon, ganun din ang mangyayari pagdadaanan ng anak mo. Hindi naman sa pagja-judge, no? Doon sa mapapangasawa, or hindi sa pinapangunahan ko yung kapalaran. Sinabi ko lang yun based doon sa sinasabi mo na sa problema mo dito, kaya gusto mo na lang mag-asawa. Kaya nang sinabi ko, ang pag-aasawa, sagrado yan. Kung gusto mong lumugar sa puntong yon, hindi yung, aalis ako dito, mag-aasawa na ako para wala na akong problema. Hindi. Para makahanap ka ng maayos at matinong asawa, hilingin mo kay God. No? Opo. Hindi yung tatakas ka para mag-asawa lang. Hindi. Mali yun, anak. No? Mag-pray ka lang parati. Opo. Hindi ka pababayaan ni God. Pag lagi kang nagpipray, lahat ng mga plano mo, pangarap mo, bago ka mag-move, first na hakbang mo, laging unahin mo. Lagi nating ilagay sa unahan, prayer, si God, para hindi kanya ipahintulot sa anumang hindi maganda. Okay? Opo. Laban lang. No? Mapapanood ito ng nanay mo, I'm sure. Sana nga po. Mapapanood niya to. May gusto ka bang sabihin or may hinanakit ka na gustong iparating sa iyong ina?
It's your turn para sa iyong ina. Baka sakali. Sa mama ko po, may tanong lang po akong isa, bakit yung responsibility niyo po na dapat kayo po yung gumagawa, bakit po sa akin niyo pinakubaya? Kung mapapanood niyo man po to, siguro po may tampo po ako, pero wala po akong magagawa dahil kahit balik-balik ta rin po yung mundo, nanay at nanay pa rin po kita. Mahal mo ba yung nanay? Nanay mo. Gaano mo siya kamahal? Mahal na mahal po, kahit ganun po yung ginawa niya. Mahal na mahal ko po siya. Kasi po ang hirap po mawalan ng magulang. Tama. Kasi po, wala na po si papa ko nga po. Kasi, yun lang po. Yung nanay mo, mahal ka ba niya? Hindi ko po alam. Tanungin mo siya. Mahal mo ba? Mahal niyo po ba ako? Alam ko marami kang katanungan. Hindi ka man niya masasagot. Alam ko may bigat nandyan sa dibdib mo. Pwede mong sabihin para mabawasan yung bigat. Baka sakaling marinig niya yung mga katanungan mo. Umuwi siya para sa'yo. Sige. Sana po, bakit kailangan ko itong maranasan? Dapat po, dapat nanay kayo, dapat kayo yung nagiging magandang halimbawa para sa akin. Lalo na po sa at sana po, umuwi na po kayo kasi hindi ko po nakaya yung nahihirapan na po ako pagsabayin yung pag-aaral at pag-aalaga kay tita ko. Basta huwag kang mawala ng pag-asa. Ano't ano man, pinagdadaanan mo, lagi ka lang mag-pray, ha? Lalambot at lalambot din ang puso ng iyong ina. Sana nga po. Opo. Pag-pray mo yan. No? Umiiyak na si ate, no? Ba't ka umiiyak? Naalala ko lang nanay ko. Naalala mo rin yung nanay mo, kaya umiyak ka rin. Laban lang, pray lang kayo. Nakikita ko yung hirap ng buhay nyo, no? So kayong dalawa lagi magkasama. Opo. Paano ngayong gabi? Anong ulam ninyo? Wala po. Wala. Opo. Paano pagkakain na kayo walang ulam? As in. Meron naman po. Pag minsan po, dun sa kapitbahay po, pag may nagbibigay din po sila. Paano pag, siyempre, pangit din naman yung all the time hihingi sa kapitbahay or aasa tayo. Siyempre, may time na wala rin silang ulam. Gugulay po. Gulay. Oh. Si ate umiiyak, no? So, hindi, sayang si ate. Sayang. Kasi, kita mo, nagkikwento ka, umiiyak siya. So, ibig sabihin, alam niya lahat nangyayari. May feelings, alam niya. Kung malala ang problema niya, hindi iiyak yan, tatawa na lang. Pero pinag-usapan natin ang iyong nanay, umiyak siya, naalala rin niya yung nanay niya. No? Pero alam mo anak, ganun talaga dito sa mundong ibabaw. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang pagdadaanan. May kanya-kanyang problema. Kaya nga bawat palad, may kanya-kanya tayong guhit eh. No? Opo. So, hindi habang buhay, mahirap. Opo. Ha? Huwag mawala ng pag-asa. Ako si Daddy Frankie. Masaya ako na nakilala ko kayo dito. At sana, hindi ito yung huli na pagpunta ko dito. Opo. Sana pagbalik ko or sana sa pamamagitan ng bidyong ito, maantig na ang iyong ina. Alam ko, nararamdaman ko na may pamilya na ba siya doon? Meron po, pero ayaw niya po talaga aminin sa akin. Okay. Baka sa iyong paliwanag, parang sabihin mo na lang na, Unay, kung may pamilya ka man dyan, tanggap na po namin. Ang gusto ko lang ay lingunin mo rin kami bilang anak. Sinabi ko na po yun sa Once again. kahit sinabi ko na po sa kanya, kahit na pong gawin nila doon, basta po kami ni tita ko, yung sustentuhan niya po. Oo, kasi, ayun lang ang gusto mo sana para mapagtapos ka. Opo. Okay. Ang hirap po kasi pagsabayin yung pag-aaral tapos. Oo, totoo yun.
Pero wag ka muna mag-asawa, ha? Wag na wag kang tataka sa problema. Tapos pupunta sa pag-aasawa. Ang pagkakaroon ng mabuting asawa, ang pagkakaroon ng mabait na asawa, ay hinihiling yan kay God. Para bigyan kanya ng mabait, masipag, responsable na asawa. Okay? Pasensya na po sa bahay na. Hindi. Okay lang. Ayan. Bigay mo kay ate. Ayan. Bait ni Makoy. Thank you, Makoy. Ate, may bigas na. Wala ba kayong bigas dyan? Kahit konti. Saan nang gagaling ang bigas nyo? Minsan, dyan sa tindira, umuutang din ako ng isang Uutang ka rin. So, ibig sabihin, nagsasaing kayo, kayong dalawa lang din. Ay, ganun. Ang hirap nun. Ate, alam mo, ito, pinaani ko ito nakaraang araw. Nagpaani ako ng pananim namin. Sabi ko, nagpagiling ako para maging bigas, tapos ibibigay ko sa mga kababayan natin, mga kagaya nyo. Kaya masaya ako na maipatikim sa inyo itong pinaani ko. Sana makatulong to sa inyo, ha? Thank you. Yan. Blessing to galing sa ating Panginoon, ha? Lahat ng mga dumarating, okay? At syempre, magbibigay din ako ng ano. Dahil napakabait mo, napakabait ni ate, bigay din ako, no? Laban lang kayong dalawa, ha? Huwag kayong mawala ng pag-asa, ha? Hindi habang buhay, mahirap. Parang gulong lang yan eh. Malay mo, ngayong bata ka pa eh. Ha? Basta yung sinasabi ko sa'yo, hanggat kaya mo mag-aral, mag-aral ka. Mag-pray ka lagi. Alam ko, darating at darating yung time na mag-aasawa ka. Kailangan mo yan, siyempre. Maniwala sa akin. Nangyari sa akin yan. Nagpipray ako noon. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mapapangasawa. Kung asawa lang, ang dami. Nagkalot yan eh. Mabilis. Pero maniwala sa akin. Mag-pray ka. Lord, ikaw na pong bahala sa akin. Ganun. Lagi kang tumawag. Lagi mong kakausapin si God. Kahit hindi natin siya nakikita. Diba? Lagi mong sasabihin kay God, bigyan mo ko ng mapapangasawa na mabait. Huwag mo akong bibigyan ng salbahe. Diba? Para maging maayos. Basta kung ano yung gusto mo, yun ang ipag-pray mo. Diba? Okay. Hindi ko na masyadong hahabaan, no? Masyado na akong makata. Ay, na kamay mo, te. Kanino ko ibigay yung pera? Sa inyong dalawa to, hati kayo, ah? Bahala kayo, sir. Bahala. Marunong naman siya mag-ingat ng pera. Kung saan-saan niya po ano. So ikaw na lang mag-alaga, ah? Bahala ka na sa kanya. Opo. Anong gusto mong ulam tonight? Hindi ko alam, sir. Bulalo. Para tumaba naman. Ha? O kaya andoks. Lechon manok. Okay lang, sir, sa akin kahit na ang palaya lang. Kahit ang Sanay lang ho ako doon eh, ang palaya nilaga sa asin lang. asin. Saka ito, bigas. Basta may bigas, happy na. O, sir. Napakasarap naman. Ha? Pero maganda rin yung may ulam minsan-minsan. Tapos may prutas, ah? Hindi ko alam, sir. Minsan, pasyal ka sa shelter namin. Gusto mo? Sige. Pero dinadala ko sa shelter yung marunong kumanta. Kanta ka nga muna, isa lang. Love song. Para ipasyal kita sa shelter. Maraming damit doon. Kasi yung damit mo, pati ganyan mo nga yung damit mo. Oh, butas-butas. Bakit butas-butas damit niya? Hindi po siya kasi naliligo. Minsan naliligo po siya, pero yung damit niya yan, binabalik niya po. Isuot pa rin niya. Tsaka madalang na maligo. Maligo ka araw-araw, ha? Umitim ka na. Ha? Bilan mo siya ng ulam, ha? Ate, kabay mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you po. Malaking tulong po to sa amin. Thank you po dahil nakapunta po kayo dito. Gusto ko po talaga siya maipagamot. Para po para po tumino po siya. Baka kung sakali kilalanin nung anak ko. Alam nyo, sumusunod naman siya eh.
Dalhin nyo siya sa dagupan. Sa ano po kasi sa hirap po ng buhay. Oo. Wala pong, hindi po kaya. Hindi, mura lang yun. At saka hindi naman i-admit yan eh. Papakita nyo lang siya. Titignan lang siya. Kuhaan ng dugo. Check. Baka po kami tumakbo. Hindi, kausapin nyo ng maayos. Tapos uuwi na kayo. Kaya nila kukunin yung BP, examine, para malaman nila yung average ng gamot na ipapainom. Yun lang yun, sa umpisa lang yun. And then, sunod, monthly na lang kayong babalik doon. Ganun lang yun. Hindi malaki ang gastos. Tapos pagka medyo nagkukulang, lapit kayo sa barangay, sa kapitan natin. Bait ng kapitan natin dito. Di ba? Mababait yung mga yan. Siyempre, yung mga barangay official din natin, kailangan lang sabihin nyo rin yung problema nyo. Tutulungan nila kayo. Tapos sa mga kagawad natin, barangay kagawad, tulong-tulong, hingi ka, sasabihin mo yung problema, dadalhin ko si ate, pandagdag pamasahe lang. Yung maliit-maliit, basta gumagawa kayo ng paraan, may mangyayari. Pero hindi tayo gagawa, wala. Lalala, di ba ate? Gusto mong gumaling? Oh, napakabait niyang kausap eh. Hindi, Busog po kasi. ha? Busog po siya. Mano? Busog po. Ah, may sumpong. Busog. Kaya, ganyan, matino po siya po. Ah, kailangan busugin lagi. Kahit ikaw, pag ginutom kita, maaning ka, maniwala ka sa akin. Di ba? Hindi tayo kain dalawa. Mga 7 araw tayo hindi kakain. Ba, mag-away tayo walang dahilan. Ganon din yun, pag ginutom natin, talagang susumpungin. Lalo na't may mga depressed na pinagdaanan. Ha? Okay, so ayan. Maraming salamat. So ano masasabi ni ate, nakarating ang Team Daddy Frankie dito? Nagpapasalamat po ako na nakarating po ang Team Daddy Frankie dito para po makatulong. Sana po marami pa po kayong matulungan kagaya po namin. Okay. May gusto ka i-shout out? Si mama ko lang po. Sige. Pag napapanood niyo po to, sana po maisipan niyo din po kami. Mga classmate mo. Shoutout po sa mga klase ko po. Mga teacher mo. Banggitin mo pangalan nila. Matutuwa yung mga yon. Pag nakita ka nila, artista ka na daw. Shoutout po sa mga teacher ko po, sina po Sir Jemerson and Ma'am Hisusa po. Yung mga kapitbahay mo na laging tumutulong gumagabay sa inyo. Anong masasabi mo sa kanila? Sa mga kamag-anak po namin, sa mga kapitbahay po namin, nagpapasalamat po ako na natutulungan niyo po kami. Okay. Si ate, ano masasabi mo ate? May pambili ka na ng ulam. Salamat po sa Diba? Matino, maayos. Isa na naman na kapatid natin ang ating natagpuan dito. Ito po yung scout ni Kuya Tax, ni Bakas ni Tax. At salamat sa Panginoon kasi nakapag-abot tayo ng kaunting tulong at nakapag-share tayo ng bigas na inani natin. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat pong muli dahil nakatulong na naman tayo. At nawa po ay hindi po kayo magsawa. At syempre mga kababayan, bago matapos ang bidyong ito, nanaisin kong magpasalamat sa Team Rise Above, headed by Tita Hanes. Ano taon naman nangyari sa Team Daddy Frankie mula noon hanggang ngayon? Nandyan pa rin ang Tita Hanes, ang Team Rise Above. Maraming salamat kay Sweet Charm, lahat po ang bumubuo ng Team Rise Above. No? At syempre, sa lahat ng nandyan sa premiere natin, no? Maraming salamat po. Naway hindi po kayo magsawa. Kay ano po, Ma'am MK Inday TV, no? Maraming salamat sa pag-support nyo sa amin. At mga kababayan, mga kabarangay, support nyo rin po si Ma'am Inday Okray TV, no? Salamat po kay Tita Au, shout out sa'yo. Sa team ni Tita Au, maraming salamat po. Lahat po ng mga charity vlogger dyan, ng mga kagaya kong charity vlogger, mga nakakatulong sa ating mga kababayan, maliit man o malaki,
Sumasaludo po ako sa inyo. Patuloy lang po tayo tumulong sa ating mga kababayan sa abot ng ating mga kaya. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless po. Bye-bye.